Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Good morning po at a blessed day po sa lahat. So bago po tayo mag-umpisa, let us pray. Ama naming banamahal, banal at makapangyarihang Diyos sa langit, muli buong puso po kaming nagpapasalamat at muli nasilayan namin ang isang magandang umaga. Salamat po sa buhay na nadagdag sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa aming daily devotion na sa umaga pa lang ay kinakatagpukan na po namin. Pangunahan mo po, banal na Espiritu, ang iyong lingkod sa pag-share ng iyong salita. Na may maintindihan po ng bawat makikinig kung anong nais mong ipahayag sa bawat isa sa amin. Salamat po. Salamat po sa bawat salita mo. In this we pray, in Jesus' name, Amen. So, muli po, magandang umaga. Ang atin pong devotion ngayong umaga ay mababasa sa Leviticus chapter 24 verse 13 to 14. At ang title po nito ay The Penalty Upon the Egyptian Blasphemer. Basahin ko po, verse 13. Sa magandang balita po ito. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinabi, verse 14, dalhin mo ang mapanglait sa labas ng kampamento at lahat ng nakarinig sa kanya ay magpatong ng kanilang kamay sa kanyang ulo at pagbatuhanan siya ng buong kapisanan. Papuri sa dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. So, ilan lang po sa paglabastangan yung aking kinuha. Una, ito ay pang-iinsulto o pagpapakita ng paghamak o kawalan ng paggalang sa Diyos. Pangalawa, ito ay pagkilos ng pag-angkin ng katangian ng isang bathala. At pangatlo, kawalan ng kaugnayan sa isang bagay na itinuturing na sagrado o hindi nalalabag. So, yun po yung nakuha kong sa blasphemy. At balikan ko lang po saglit yung Exodus chapter 20 verse 7. Sabi po doon, ibinigay ng Panginoon kay Moises ang instruction na ito matapos na makalabas sila sa Ehipto. Isa po ito sa kanyang kautusan. Sabi dito sa verse 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhanan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So, pinapaalala din po ng Panginoon kay Moises na huwag papag-asawahin ang Israelita sa di nila kauri. Exodus 34 po, verse 16 yan mababasa. Ang chapter na ito po naman na Leviticus 24:13 and 14 ay katulad din ng nangyari sa pagkamatay po ni Nadab at ni Abihu na anak ni Aaron. Nung sila po ay naghandog ng hindi autorisadong apoy. So, mapapansin po natin na dalawang ulat sa Biblia na dalawang taong lumapastangan sa Diyos at hindi nila tinrato siya na bilang banal. Balik po tayo sa Leviticus 24, sabi dun po sa 14a, dalhin sa labas ng kampo. Sa loob po kasi ng kampo nangyari. Pero sinabi ng Panginoon, dalhin sa labas. Kailangan siyang ilayo sa harapan ng Diyos at masaksihan din ito ng lahat. 14b, sabi doon, lahat ng nakarinig sa kanya ay magpatong ng kanilang mga kamay sa kanyang ulo. So, ang krimen po ay hindi ginawa ng lihim at ang mga kahihinat na naialam din ng komunidad. Hindi po tulad ng Leviticus chapter 10, 4 and 5 na kung ang mga anak ni Aaron ay natupok ng apoy bilang resulta ng pagkilos ng Diyos. Dito naman ang parusa ay isinagawa sa buong kapisanan ng kapwa Israelita. 24:14c po, let all congregations stone him. Dito bawat isa ay nakilahok at hindi lang ito limitado kay Moises o sa mga pinuno. So ano po yung aral na nakikita natin, matututunan natin? Sa kabanatang ito, makikita natin ang natural na kaparusahan para sa kasalanan at nakita natin kung anong biyaya din ang nagligtas sa atin. Number 2, kamatayan ang parusa sa hindi paggalang sa Diyos ng lumikha dun po sa buhay ng binatang yaon. At number 3, pribilehiyo ng buhay ay inalis sa kanya dahil nga kinatyan niya ang nagbibigay ng buhay. So, hindi pinapahintulutan ng Diyos ang sino man sa atin na ipagpatuloy ang buhay kung palagi natin siyang hindi ginagalang, gumawa ng mga bagay na sumisira sa kanyang mabuting nilikha at mahantong sa di paggalang sa kanya. So, lahat tayo ay nabuhay sa mundo na tagalikha ng walang paggalang sa kanya.
Naglalakad tayo na parang may karapatan tayong mabuhay na parang may utang sa atin. Pagpapatuloy natin sa mundong ito. Pero sabi nga po ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ang kwento pong ito ay papakita kung ano ang nararapat sa atin. Ngunit ang Diyos ay mapagbigay at mapagparaya. So, take a moment, salamat sa Diyos sa kanyang pasensya at pagpaparaya sa atin. So, pinapaalala din po ng Panginoon sa ating lahat, noon at ngayon, igalang ang kanyang pangalan. Huwag sambitin sa walang kabuluhan katulad ng OMG. Yan, madalas ko pong nababasa yan sa YouTube. Oh my God, Diyos ko naman, sabi niya ganun. Lagi yang nasasabi. Ang verse ding ito po ay nagpapaalala na ang kaparusang ito ay hindi lang sa believer, kundi sa lahat. Walang itinatangi ang Diyos. So, bilang conclusion po, sa New Testament may sinabi ang Panginoong Hesus tungkol sa blasphemy sa Holy Spirit. Ito ay kasalanan. Mababasa po natin yan sa Matthew 12:31-32. Basahin niyo na lang po. Unang sinabi ni Hesus na ang anumang kasalanan at kalapastanganan ay patatawarin sa mga tao. Bagamat ang kalapastanganan ay isang anyo ng kasalanan. So sa talatang ito at konteksto, ang dalawa ay hiwalay na tinarato na may kalapastanganan na kumakatawan sa pinakamatinding anyo ng kasalanan. Ang kasalanan dito ay kumakatawan sa immortal at di makadiyos na mga kaisipan at mga aksyon. Samantalang ang kalapastanganan ay kumakatawan sa mulat na pagtuligsa at pagtangi sa Diyos. Ang kalapastanganan ay napaglinlang na kawalang galang, ang kakaibang kakilakilabot na kasalanan na sinadya at lantarang pagsasalita ng masama laban sa banal na Diyos o paninirang puri panunuya sa Kanya. Ang parusa sa lumang tipan para sa gayong kalapastanganan ay kamatayan at sa pamamagitan ng pagbato. So sa mga huling araw, ang kalapastanganan ay magiging isang natatanging katangian ng mga mapaghimagsik, walang pakundangan na sumasalungat sa Diyos. Mababasa po natin yan sa Revelation chapter 13 verse 5:6, 16:5, 17:3. Yun lamang po at nawa mayroon po tayong natutunan sa ating pinag-aralan tungkol sa paglapastangan o pagwalang galang sa Panginoon. Let us pray. Ama naming banal, salamat po sa iyong paalala na igalang ka. Ibigay sa iyo ang pinakamataas na pagrespeto na nararapat lamang sa iyo. Nawa po ang lahat ng dumidinig ng mensahe mong ito ay maging daan upang igalang ka at respetuhin. Di banggitin sa walang kabuluhan ang iyong pangalan. Dalangin din po namin na ang buong mundo ay kilalanin ka na Diyos na may likha ng lahat at Diyos na papala din sa amin. Salamat po sa lahat ng ito sa pangunguna po ng Banal na Espiritu. Ang lahat po ay sa iyo lamang ang papuri. In Jesus' name we pray. Amen. So yan lang po at paalala po sa atin yan na igalang natin ang Panginoon. Hallelujah. Noon at ngayon hanggang kailan pa man, ibigay natin yung the best na papuri sa Kanya. Si Elder Ellen po ang nakasama ninyo ngayong umaga ng Makati. Thank you and God bless you all.